ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga kalamay, yung adlaw ka natong tananaw. Welcome to sa panaguban sa tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito, mga igala. Yes, mga igala. No? Kamusta? No? Nanabay ulan? Nanabay ba mga lugar na gipang ulan karon, no? Well, ingon sa pag-asa, mga igala, naging possibility nga ulan doon, no? Especially during afternoon o night time, mga igala, no? Okay. Karon mga igala, naka-apekto karon sa tuang ko, no? Ang habagat gihapon, saan ko cellphone habagat gihapon, no? Hanging habagat, mga igala mo na nakaatong weather system karon diri, no? Okay, tawag nila nga kuan southwest monsoon, no? So ingat-ingat na dara, no? Kamusta man tong mga kuan din ha, no? Kamusta nga tong mga katropa diha, fika stasyon, no? Bitay atong mga katambayan diha sa kuan, no? Bang lugar, no? Especially sa may Davao del Norte. Abot na Davao del Norte. Oy, kuya. Kita na good ni. Napadara sa may Davao del Sur, no? Diha lang takutob. No? Nga nagakuan, na nagasubay diri sa tuang panag-uban mga katambayan, no? Anyways, mga katambayan, no? Kuya, to na isgutan na to tong isa sa mga kuan karon na viral, mga igala, aside tong road rage, no? Unahon na nato ning road rage, mga igala, no? Okay. Kuan man to? Dugay mo tong road rage. Itong kidnapping na lang. Okay. Warang nga dapat magudili magkuan ng mga tao diri, mga katambayan, no? Dili ta magpadalaan ng init sa ulo pud, no? Kung nato nagmaneho o labi nagkamo pareha mo mga kamote, no? Nya giaway, unsa nya giaway na yung pagkakamote. Do, ana lang din na. Yung mga pagkakamote inyuhan ng awayan, no? Di na mahayo. Di yan. Di maganda yan, charing. No? Patay tayo dyan. Bita mga katambayan. Bitaw dirita sa katungkot. Naka-cosmic alarm doon, July 4. Saan yung July 4? Friday, last week. No? Tong duha ka babae nga sumala pa gidagit dira sa may buhangin, no? And of course, may gala kay nakita man sa CCTV,
no, dito nag-viral mga igala. Actually, siguro dili to sala sa katong ipandagit nga nag-viral sila. Pero nakita mo sa CCTV good, no? Oh, nakita mo sa CCTV, and of course mga igala, ang mga nakakita hindi maalarma, no? Nganong nahitabo kay ingon namaingon daga nagmaingon karon nga delikado na jud ang panahon gyud karon, no? Di na gyud kasaligan gyud mga igala, no? Oh, di ba? Naka-alarma, nakahatag na siya alarma. It's because nakuha sa CCTV. And then katungkuan wala man siya kabalo kung sa ilahang kuan dito, ilahang sistema, ilahang unsa ba na diha ano nahitabo to, di kato siya kay siguro kay lagi dilian ang mga taga Davao og mga ana nga mga insidente, no, kalit lang dagiton. So ang gihimo ato gipost sa social media, and then like usa ka concerned citizen nga nagsumbong with regards ana. Tama man ang gibuhat sa concerned citizen, no, pero ang ang ending lang manggod karon gud gibuhian ang maong kuan, gibuhian tong maong giingon nga gidagit, no? Lagi na karon tapos karon unsa may nahitabo? Dili mag-file og complaint, dili makipag-cooperate sa pulis, no? Pero anak mo to si kuan nga wala man daw, wala day kuan daw, walay unsa ni, walay sige tawag ana yung mga katambayan, wala day tatsa. Gitagaan pag daw tag 150. No, pauli. Hindi kay dito man sila gi pastoril mga igala, no? Dito sila gibuhian daw, no? So anyways, mga igala, ako ba maalarma gikuan ning klase nga kuan ba no, hindi mo cooperate sa pulis. So sakay na ato, no? Anyways, mga igala, nata mo hatag og konklusyon ana mga igala, ato ang hugon-hugon, ato ang kuro-kuro ana nga issue may ato sa paminaw ng antig pamaba sa Davao City Police Office nga si Captain Hazel Caballero Tuazon. Paminaw na to. Yes, sir, we alleged, sir, no, abduction nga sa may area sa Buhangin, sir, last July 4 at around 11:30 p.m. Atong sir, no, dahil wala nakablatter ang involved individuals nga gikuha, ipasulod sa sakyanan, sir, na atong nakablatter pero dili siya mismo ang nahitabuan, ang nakikita lang. So, ang nag-gino ato sa ato ang Buhangin Police Station, dahil walay atong complainant na sila mismo ang nahitabuan, nag-initiate sila, sir, nga mag-conduct of investigation. And na-found out nga from Buhangin, ni agihang tod sa Turil. Dito sila sa Turil gibuhian, gipagkadaw sa sakyanan o gihatagan pa sila 150 pesos pamasahe padulong balik sa Buhangin. So dito mag-kidnapping to? Yes, sir, siguro, or di na lang siguro, respeto na lang po sa decision sa duha ka babae na wala pa sila magpablatay sa ato ang Buhangin Police Station. So, siguro na sila rason, personal nga rason kung anong wala sila mag-file og formal complaint sa Buhangin Police Based sa Station. investigation, unsa to kaila? Unsa ba barkada nga nag-tripping lang? Murag kan ba kay very kan ba nga Yes, sir. Ato lang yung iklaro, sir, nga wala ikan ato, sir, no? Safety sila, luwas sila, nga wala sila gibunog sa sulod sa sakyanan. Siguro, siguro makahatag nila ka ng complete details once ang katong duha ka babae is mag-file of formal complaint sa atong Buhangin Police Station. But as of this time, ang atong Buhangin Police Station is naghulat kung kanos sila maato sa police station to file a formal complaint. makaalarma man good ma'am na wala nahitabo sila tapos naingon ana nga mga incident na nagkatag sa social media. And isa pa ma'am, yung suki gyud ng Buhangin area. Yes, sir, no, sa ato ang giingon, sir. Ang Buhangin ng sir is kanang sentro siguro, no? Kung anong naing na mga insidente nila. But siguro po, sir, na ato mga CCTV mga good, sir, na nakita po diya sa pangita ba diya sa sentro sa may Buhangin. Ang ato lang gina, sir, kung may desisyon sa duha ka mga babae, mag-inani sila, sir, no, kung dili sila maghalog ka ng complaint, irespeto pa nato na. Pero naalang kanunay ang Buhangin Police Station na mo-receive kung na-file sila o kanang formal complaint against those individuals nga nagkuha sila sa ilaha diya pagpasulod sa sakyanan. Sa karon di na to maturing na fake news tong nahitabo nga pagpandagit or alleged na pagpandagit. Yes, sir, kay siguro personal, sir, no, kung anong wala sila nag-blatter. So ang atuan lang po diya sa Buhangin Police Station,
basta na-investigahan sa ato ang mga police station sir nga wala nahitabo sa ilaha, and then luwas sila nga ipakadaog sa sakyanan. Diha lang siguro makahatag ka ng further na sir, explanation or information sa inyo once the two individuals file a formal complaint sa ato ang Buhangin Police Station. In the previous months, ang komunal, kabantian, o naratanan dira nga nakikidnap, na di ko singgit og tabang katong sakwan kay katong lahi to. Kidnap. So diha nga area tanan ba, and murag kwan kay banganong buhangin lang ang kining target. Ano may alaing pa ng gina-push ang ato ang ato alang yun diri sir no, ang kulang man gud ang atong attention gumikan sa mga posting sa social media o nangangilagid na sa ato ang kaisyon na awareness. Once na natay makita diha na po, dili lang sa nato siguro ito sa social media sir, na makakos na siya panik kabalaka sa ato ang kaisyon na awareness. Magulat siguro pa kung unsa investigation nga gibuhat sa atong kapulisan, i-validate kung unsa kana siya para dili maglibog sa nga ato ang kaisyon na awareness, like ingon ani nga ingon taga abduct, kidnap, pero kibuhian na di ay pagkahuman, so dili lang siguro tauna mag-post siguro. Unya ang katong ato sa police station una is dili man dito siya mao ang biktima, kaya nakakita lang siya sa hitabo, so wala siya kabala o unsay nahitabo sulod sa sakyanan, and then padulong dito sa turil. Ang ato nang gidya no, dito ta magkuha og kanang information sa duha ka babae nga gipasulod sa sakyanan padulong sa turil. So dito kita magkuha og information o statement, dili ta dito sa kanang nakakita lang no, kamahulog mo yun siya og kanang dili kompleto na detalye kung sa yun nahitabo sa duha ka babae sulod sa sakyanan padulong sa turil. Pero ang tangkad niya sir, nag-initiate pa og pag-conduct of investigation, and then we found out na pagdulong pag-abot sa turil is iduhian nga po sila gitagaan pagpamasahe. based sa inyong report, wala pa tayo threat against any criminal groups nga nagsulod na diri niya mo nilang ginapangbuhat nagapangdagit. So now sir, sa ato ang concern monitoring sa seguridad sa atong sulod sa Davao, wala yung threat sir no, dili lang ang Davao City Police Office ang nag-monitor sa seguridad sa Davao City, at nga rin ato ang mga partner security agencies sir no, nga nabi sa sulod sa Davao. So far sir, wala tayong na-receive nga any threat like aming mga abduction, kidnapping, or whatsoever nga maka-apekto sa ato ang prison order security sa Davao City. Okay. So mao to mga igalan, mo tong kakuan ba kay ngalong kanang mga inganang insidente diha sa Buhangin may tabo. No sa kinasa Buhangin kay Buhangin area, no? Naay dira sa may nakatong natoy mga estudyante sa una nga taga Panakan, nagpablatar na gito siya, pero ang kuan ato kay murag kanang mga kuan ba no? Dapat sa kuan siya antay bas kan mga habal-habal driver na kusuki magukud ba ila gang rides ka gang. No, dapat ubandra mga igala nga dili pud siya kuno kadagay mga taga-tripping gyud no. Nagapanggawas sa pud sila no. Pero kani siya mga katambayan no, kaning nahitabo anang duha ka babae dira sa kuan Buhangin. No, kana ang kuan na ginata is kung pwede unta no, ihatag ninyo sa laysay. No, bisag sa pulis lang no. O dili ang confidentiality irespeto na sa kapulisan. No, dili na ang ihatag lang ana nga kato lang nahitabo no. Dili na mo bisag di na mo magpaila. Dili man na ipaila gid sa muha gid sa pulis kung kinsa mo itabunan man gid na inyo ang mga pangalan gyud. Di man gid na ikuan gyud din ha. Di man na i-reveal, di na i-divulge. No. Ihatag lagay para mahatag og katinawan kay naunsa man tong nganang gibuy-an man mo dito unsa kinsa ka mo nang ikuan karon hugon-hugon karon. Ato sundungan si Sherwin na bolsa. Unsa kay ang nahitabo atong anong gidagi to? A mag-uyab, B gibulagan kay wala gibulagan tapos wala dili kadawat ang lalaki. C unsa ba? C trip lang. Ana kung kuan karon ba no? Sama siguro sa klase ng mga tawanan ni nga kung mag-trip niya. Nabe daghang CCTV diri sa Davao na. Ni siyempre ang mga kuan karon establishment even gani balay nagay CCTV. Di ba? Even balay dala sa mga informal settlement mga igala, nagay CCTV. Samot nang gawas diyan sa mga establishmento. Kato gawas mo to sa appliance center. Ay di kung makita na maalarma gid ng mga tao. Diyos ko. Kung magkuan-kuan man mo, isusyo na ninyo kay makita gid na inyong kuan gyud. No, makita gid na. Makita gid na gyud.
Basta makita agad lagi. Oo. Muna ang kuan mo ba tapos mo na to, manawagan na lang ko atong duha ka babae no nga gikuan nga wa touch sa. Nawagan na lang ko nga palihog lang. Palihog lang ihatag inyo ang salaysay sa kapulisan. Whether uya bato nimo o mga duha sila. Maginahan man daw to. Maginahan daw to. Mo to ingon ni Ma'am Hazel, di ba? Maginahan. Kanang maingon na nga klase nga kon banod. Ay, kay ko dili mo muhatag og ingon nga salaysay tapos ning viral na. Pero kisa bay dapat kasuhan ang nag-upload o katong duha. No? Kay di man to mahitabo kung malagi post, di ba? Ala, ang nag-post na po ng gukdon ani karon. No, kay nakahatag man gud siya kanang alarm good sa tong katawhan, no? Nakahatag. Pero ang kan po nato, well, basig kan po niya to no in good faith. Gipost to sa katong kan, gipost ato pud daghan kasi mga post mga igala nga mga expose si si Cardona. Iham tong video gikan. Dito umonto nag-viral. Kita ka nang daghan kasi mga kuan kato mga pang-viral, pang-reels ko na kanang pang-viral na kanang mga traffic enforcer or kanang mga nadakpan, di ba? Ana yung klase mga video pero mo to apatay. Kung anang sistema mga anang nahitabo, anang kuan nga mo gito nagkakosog kuan. Pwede gihapon kay kabalo naman ta nga any ginabantayan na gina sa mga tao karon mga igala no ang mga posibleng nga krimen kini lagi ta sanay lagi ingana mga taga Davao mga taga Davao pag nay makita gyud no mag-post una sa Facebook wala na tong culture of security na pag may nakita magsalita wala na pag may nakita i-post agad ana lang di ba so mo na panawagan karon nga i-report una. Although na may nag-report for mag-amot ko, sabay na una ang pagpa-blatter o pag-report ba ato or ang pag-post sa CCTV or kuha sa CCTV footage. Kana, pangutan na. Di ba? Anyways, mga igala, diha na lang takutob, no? Depende na sa otoridad ang mga igala, no? O sabay dapat buhaton, pa ako agin yung subaybayan next time. No. Anyways, mga katambayan, balik kita mo lang sa mga importante, painomdom niya ito si Bianan. Yes, mga igala, balik kita dito sa panaguban sa tutulumanong tabayan sa Radyo Pilipinas, kaban ni Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala, mo si Sherwin na Bolsan Anyways, mga igala, dinito sa laing isgutanan, mga igala, no? Dito ta sa Davao del Norte, mga igala, no? Kung asa, ang, nahimo na, sa katapusang termino, no? Karon nga na sa katapusang termino, si Governor Edwin Hubahib mga igala no iyahan kuan karon no iyahang iyahang target karon sa iyang termino mga igala no nga pakusgan ang iyang pakigbatok no sa illegal nga droga mga igala no kay karon daw no magna sila napansin nga nain mo gitaas ang kaso sa mga illegal nga droga mga igala no activities no although di man daw ana kataas daw pero kana lagi no mo na iyang ginakuan karon yung ginaproblemahan no diha sa iyang probinsya mo na nga iyang meeting ang iyang mga ang kuan naghimo sila ledak mga igala legislative executive sige tawagan na ledak kani ledak mga kadang mag-local ledak nila mga igala sige ledak gani ledak Legislative Executive Development Advisory Council no kanang meeting adili Legislative mao gid siya. Nasa sila ilahang ledak mga igala. No nga para ilahang kuno no. Ilahagin ang gikuan dira sa kauban mga board members no. Ilahan ang gikuan. Ilahan ang mga igala ilahagin ang gimitingan dyan no kung unsa mga measures no hey karon daw since insurgency free na ang Davao del Norte and even the whole Davao region no ilahan ang ginatutukan no kung unsa pagpakgang sa illegal na droga mga igala and isa sa mga measures na gikuan ni Governor Hubay mga igala no is kailangan nila ang tabang sa Philippine Army
no, since wala naman gid insurgency free na, tas wala wala naman jay ubang kwan din na laing kalaban na ka, wala may NPA, or to mga NPA under sa 10th Infantry Division, no. So dira na gid sila sa kuan mga igala, diha na lang gid sila sa katang ginaingon nga kuan, no, war on the drugs, campaign against illegal drugs, no. So mo na ang ginakuan karon, gina-work out o sa mga measures na ginakuan din na no, nga kinahanglanon aron nga makuan, no, sitawagan ang mga katambayan unsa ni mabatukan gyud ng illegal na droga. Well, mga igala, sa tinuod lang, no, ang illegal na droga jud mga igala, no, usa gina sa mga salat. Actually mga igala, isa rin ka na makadaot sa pamilya, drugs ug sugal. Nya kanang illegal drugs mga good mga igala, no, kung once nga ma-addict gid ka ana mga igala, lisod na kay ang kuan na mga igala imong utok ba, no, language study gud daw ano nga. Once nga kuan gid daw kuan ka ng shabu gid daw mga igala, shabu mo kasagaran mga igala, no, mugamay gid daw imong utok mga igala. So meaning, I don't know kung literally, maybe it's figuratively, pero mo na ang kuan nato no nga unsa ni atong maingon, no, with regards, no, nga medyo kuan gyud negative problema gid karon sa illegal drugs mga igala, and but nagapaba atong krimen as to unsa pa ba na, no, sumala pa sa Police Regional Office 11 mga igala. Pero kanila gino, delikado ta aning kuan jud, delikado ta aning stylahan ni mga igala, no, nga makuanta, no, nga nagka-prevail karon mga igala, no. I don't know, daghang operation sa PDEA karon di ba? So nagatrabaho atong gobyerno karon, no, about anang illegal drugs. Anyways mga igala, alang sa tong alang sa moong hisgutan mga igala, ato na paminawon mga igala, no, ang gobernador sa Davao del Norte, wala lain mga igala, no, si Governor Edwin Hope Pahib. Paminaw na to. Sulod o pag-increase sa drugs activity sa Davao del Norte. So mao nang atong one of our target karon nga ma-minimize na to na mahimo na to ng kung di man nato ma 100% pero magkaroon ta og 98% accomplishment nga atong i-implement dinhi sa atong probinsya. So nanakoy preliminary meeting sa atong PNP o sa PDEA, of course with the assistance coming from the Philippine Army. So tungod kay naman ta sa peaceful situation karon, gi-maintain na lang nato ang ato mga boundaries nga dili ta mapasukan sa presensya sa NPA o padayon ang atong campaign nga pagdawat sa tanang mga gusto nga mo volunteer nga mo surrender para mahuman na gid ning atong problema within Davao Region and Mindanao. So padayon ta na i-accept sa tanang mga volunteer nga mga NPAs para nga mas mugamay pag yun ilahang numbers nga kanang naglihok sa bukid. O tungod ana ang Philippine Army makahatag sila og assistance sa atong PNP o sa drug enforcers nga makatabang ang kaning mga naghimo karon o mga drug activity o nagnegosyo kabahin sa drugs o nagagamit sa drugs nga ato ning madakop o para mas madali nag-purchase pag yung karon og mga canine dogs. So we have now 25 heads of canine dogs. Nagpalit ko og 15 ka canine dogs based sa akong sariling budget, and ang province nagpalit po og 10 canine dogs o kanang-tanan giisa na to na under sa PNP and PDEA ang supervision, nag-training na punta o mga police enforcer karon nga para may mo handle sa pag-operation sa canine dog, o gi-provide na to na sa province o budget, whole year budget para sa dog food o budget sa handler sa canine dog. So nakabis na sa atong national tax allotment ang atong program laban sa
kontra laban sa droga. Pila to ka K9, sir? 25. So, 25? Og nag-building ta, natay facility karon nga dito tanan ang atong So, kato, Hitak gini ang droga diri sa Davao del Norte karon kay hitak ba? nag-increase magini siya after digo. nag-increase. After digo. So, unsa pila magiging cleared barangay nimo? Nakabalo ka ka? Sa Para third matabangan nato barangay si reported Fleur. is natay reported is 180 barangays. Pero even though nga 180 na siya out of 223 dili na siya rason nga gamay ang droga tungod kay ang mga drug personnel ani mga nagnegosyo sa droga nga nag-establish silang ilahang mga warehouse or ilahang mga safe houses para nga continue nila ma-deliver ang droga gani gigamit na nila ang GCA system, gigamit na nila ang mga kaning mga nagnegosyo mga forwarding agency gigamit na nila para pag-deliver sa droga. Even ang Viber gigamit na nila nga mahimong facility sa pagbaligya sa droga. I-forward na lang nila nga ibutang na nako diha sa highway, ipakita sa Viber, so i-send na sa GCash ang imuhang bayad. So ana na ang atong gihimo karon. So kita nag-upgrade gud ka. Kinahanglan nga mas 5 steps ahead ta karon sa mga laban sa mga drug personnel. So mga to mga igala no, ang pahayag ni Governor Edwin Hubahib mga igala no. So siya dili daw kaayo. Mo tang gipuntan. So hindi naghitak yun. Ana siya to nga. Dili man kay pero kinahanglan na ginatuni siya sa silbahon no. So but mo na ginaang mo kuan gid mga igala no. Lisod gining illegal drugs mga igala nga kuan no. Lisod kining illegal drugs sa kaning kuan no, kaning pakigbatukan. No, kay ang uban ng paggudiha mga igala napoy uban din na mga nagatago no, nagatago mga igala atik pero naday toy ginahimong illegal. Oh, mo na ang ginabuhat no, mo na mga igala siguro mutuo na siguro tong giingon ni Itchan Remigio mga igala ba no, kung yun lang na kuan sa Facebook mga igala nga dapat daw no ang kalibutan. Kung unsang kalibutan sa kalibutan nga walay illegal, mao po daw ang illegal. No? So kung same naman daw gihapon ang kalibutan gid daw nga walay illegal, ay illegal, mag-illegal ka na lang. Di mo asenso pa ka. Pero kapag mo, sarcasm, no? And reverse psychology lang mga igala, kaya tungod na yung mga tao yun nga nabuhay sa illegal. No? O whether ginagmay man na or dinagko, whether sa opisina man na or sa gawas, nagi-illegal. Di ba? And that's sad to note mga katambayan, no? Nga nagi mga tao nga dili mo laban og patas. Pasan mga nagapamaligya og drugs. Ang uban na may gala gamiton ra po ng mga tao ignon nga kuan kanang manggamit lang og tao. Luoy kay ng mga runner tao na tuo nila kay lagi una na mga igala, ingon man na sila nga wala sila nahuman. So mo ni sulod sila illegal kay wala sila masudlan trabaho, di ba? So kaysa naman pagpasulan gobyerno na pod, no? Kaya nga ingon ana. So actually nagid na imon, na mga pamaagi gud na mga pamaagi. Oh, pero sadyang mas kaakit-akit lang talaga ang illegal. No? Mas kaakit-akit lang talaga ang illegal mga igala, no? And mas lami ang illegal. Siguro, no? In that sense, no? Pero ako, illegal. Illegal na akong ginabuhat. Illegal. Basta na ako kuan na. Sa illegal akong gibuhat, no? Illegal. No, meaning unlawful. No? O sa ba klase? O sa ba illegal? Does it necessary mean na kanang illegal kay makakuan sa kaning humanity or makahatag og great negative impact sa imong isig katao? O ba na illegal? Namupuy uban pod mga igala nga gihimo ng illegal just to protect, di ba? Illegal ang pagtabok sa dili sa pedestrian lane, no?
Wala nagibuhat ka tungod para mahimo kang kriminal. Gikuan nagibuhat na para mahimo kang kuan. Mahimo ka para luwas ka, di ba? Multahan ka. Ang illegal drugs, gihimo ng illegal, ang use of illegal drugs, gihimo ng illegal, it's because of its effect, ill effect. No? So mo na ginabuhat sa gobyerno karon tapos lagi. Tapos na po iban mga igala na kanang kuan po, well, na yung mga issue do nga kato sa previous do nga kuan na yung mga nabayaran to give protection, no? Actually karon no mo sa panahon karon murag maglibog na ka kung kisa bigi angay tuuhan. Di ba? May tanga kani ang ato ang kuan to suguman last part. Uy, nalidi mingon ana nga mga klase nga mga tao. Kanang porke na sila impluwensya o kaya nila bayaran, no? Di ba? No? Naiuban mga higala, bayaran ang iya, naibayaran para makakuha og posisyon. Di ba? Mo to daghag na uto. Daghag na uto atong gigamit ang kuan pangalan ni kuan nga nabot ko diri. O siya padayon na katong gigamit ang pangalan ni First Lady kay siya daw ang mag-appoint ni pando gipangayuan ra day kwarta. Mo na mga higala, ayaw lagi magtuo sa illegal, no? Ayaw magtuo sa illegal kung dili kusgan ng inyong kuan, inyong Ginoo. Charing. Anyways, mga katambayan, mga day kong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga higala. Ako yung nakauban Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.